The minority. No. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of Madam debate. Speaker. Permanently at session. So move, Mr. Speaker. kanya na ba Joint ang motion to nangyayari ngayon terminate dito sa interpellation atin? of the proposed budget. Ito ang mga nagbabagang balita, plenaryo, nagkagulo sa isinasagawang deliberation ng 2025 General Appropriations Bill. Bago matapos ang deliberation sa plenaryo para sa taong 2025 General Appropriations Bill, ay nagkaroon ng tensyon sa interpellation ng budget ng DOH kung saan question ni Agri Party List Representative Wilbert Lee, ang daan-daang bilyong pondo ng ahensya ng DOH at PhilHealth. Saan nga ba raw ito napupunta at ano-ano ang mga pinagkakagastusan, gayong hindi naman nila matugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan para sa kanilang pangkalusugan, ngunit bakit raw noong humingi ng 89 bilyong pondo sa PhilHealth ang Pangulo ay napakabilis aksyonan ng mga namumuno ng naturang ahensya, pero pagdating sa sambayan ng Pilipino ay tingi-tingi at tinitipid ang kalusugan ng taong bayan. Ipinahayag din ng kongresista ang pagkadismaya sa mga opisyal ng mga nasabing ahensya, na tila nagbibingi-bingihan o manhid na nga ba ang mga ito, sa hinaing ng sambayan ng Pilipino. Dito nga ay makailang ulit sinuspendi ng mga mambabatas ang isinasagawang interpellation ng Agri Party List Representative, matapos nitong i-deferred ang budget ng naturang ahensya, dito ngay animoy simbilis ng kidlat ang ginawang pagsuspendi ni na Congresswoman Garin at Congresswoman Suansing para pigilan ang kongresista para sa kanyang mosyon. Narito ang ilang maiinit na tagpo ng nasabing interpellation sa plenaryo. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Wilbert T. Lee of the Party List Agri to interpret the sponsor. Honorable Wilbert Lee of the Agri Party List is recognized. Good evening, Mr. Speaker, dear colleagues, Madam Sponsor. Will the good sponsor yield to some questions from this representation? Yes, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, Madam Sponsor, as flash on the screen, malayong-malayo pa tayo sa layunin ng universal healthcare na pababain ang mga malalang sakit sa pamamagitan ng accessible na primary care at mabawasan ang out-of-pocket spending ng lahat ng Pilipino. Pagdating sa out-of-pocket hospital expenses, napag-iiwanan na rin tayo ng ating mga kapitbahay sa Southeast Asia. Biruin ninyo ang Singapore around 22.5%, ang Thailand 9%. Dito po sa atin sa Pilipinas, ang ginagastos sa pagpapa-ospital na galing sa bulsa ng ating mga kababayan ay from 44.4% to as high as 90%, depende sa sakit. Sa sitwasyong ito, Mr. Speaker, Madam Sponsor, do you agree na worth it paggastusan ang programang pangkalusugan at dapat gumastos tayo ng tama para sa kalusugan, imbis na tipirin ito dahil buhay ng tao ang nakataya dito? Yes, we agree 100%, Mr. Speaker. Is it correct, Mr. Speaker and Madam Sponsor, that PhilHealth pays around 110 billion annually for benefits payment? Based on DOF estimates, Mr. Speaker, it's 140 billion annually. 140 billion. Mr. Speaker, Madam Sponsor, we need a radical overhaul and not incremental change in our health financing. Radical, hindi tingi-tingi na suporta sa gastusing pangkalusugan. From 140 billion, according to you, the DOH, where PhilHealth is an attached GOCC, must work together to increase it to probably around 250 billion. Now I will proceed to my next question. Based on our committee briefing last September, Madam Speaker, Mr. Speaker, Madam Sponsor, is it fair to say that PhilHealth has around 504 billion pesos in its benefits chest?
504 billion, galing po dun ito sa budget briefing na siya pong pera ngayon ng PhilHealth na naka-invest po sa iba't ibang bangko at iba't ibang instrumento. As investable funds, Mr. Speaker, yes, opo. Ipakita ko lang po para sa impormasyon ng taong bayan, Mr. Speaker, Madam Sponsor, as flash on the screen, ano ang magagawa ng mahigit 500 billion pesos na yan? No? Kayang sagutin, full coverage ang mga heart bypass at operasyon sa puso, yung mga may cancer na nagkikimotherapy, 100% coverage, at yung mga PET scan, CT scan at MRI, pagkatapos mo hospital o if kailangan as outpatient, sagot din ng PhilHealth. Libo-libong buhay ang maisasalbo po natin at matutulungan. Maliit na pera po kumpara sa 504 billion. Kung may super bidding event, kahit doblehin po yung 60 billion na estimate po natin, ay kayang-kaya po rin ng PhilHealth. Ang tanong ko po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit po hirap na hirap itong Benefits Committee ng PhilHealth at DOH na itaas ang benepisyo ng PhilHealth at i-cover itong mga mahal na sakit na ito? Mr. Speaker, Madam Sponsor, correct me if I am wrong. Ang miyembro po ng Benefits Committee ay 7 na pinangungunahan ng Secretary of Health at pagkatapos i-approve ng Benefits Committee, ito ay ipapasa sa PhilHealth Board na 13 ang miyembro. Itong 7 ito na miyembro sa Benefits Committee ay siya rin pong miyembro ng PhilHealth Board. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito po ang aking katanungan. Nasa kamay na lang ba ng 13 taong ito ang buhay at kalusugan ng mahigit na 114 milyong Pilipino? Ano po ang gusto nilang gawin dito? Mr. Speaker, Madam Sponsor, nganganga na lang ba tayo habang hinihintay kung kailan nila i-approve yung panawagan natin para sa mas maganda at ramdam na benepisyo mula sa PhilHealth? Mr. Speaker, Madam Sponsor, Diyos po ba? Diyos ba? Itong 13 taong nito na malamang ay nandito sa harap natin lang ngayon. Kung nandito po sila at kinakailangan na ako, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang magmakaawa para sa taong bayan, gagawin ko po ito. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Wala na ba tayong pakialam sa mga lumalala ang sakit, sa mga namamatay, sa mga nauulilang pamilya na biktima ng napakabagal na pagtugon ng gobyerno sa kulang-kulang at napakamahal na mga serbisyong pangkalusugan? Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit hindi man lang natin magawang mag-overtime para dito? Yung pong hinihingi nilang a little more patience. Pero ang nangyayari ay more patients suffer and even die for that little patience they ask of us. Patatagalin na naman natin ito, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Para saan pa? Para i-dribble na naman tayo sa susunod na budget deliberation. Since Mr. Speaker, Madam Sponsor, sinabi ko na po, kailangan itaas agad-agad ang mga benepisyong paulit-ulit na po nating itintulak dito sa Kongreso bago pa ang plenary deliberations. Mr. Speaker, Madam Sponsor, wala po ni anumang plano o timeline na hinihintay po ng publiko or kung ano man ang problema, kung saan po tayo pwede natin silang tulungan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, I am left with no choice but to move Mr. Speaker, to I move defer to the suspend budget session. of the DOH until the Secretary commits to Suspend. Session resume. Majority Leader.
Mr. Speaker, I move that we once again recognize the Honorable Wilbert Lee to continue with this interpellation. The Honorable Wilbert Lee is recognized. Mr. Speaker, Madam Sponsor, mag-overtime po tayo dito kung kailangan ng hindi na-delay pa. The DOH must submit a detailed plan and schedule para alam ng taong bayan kung kailan aasahan ng urgent health benefit increases na ito. Mr. Speaker, willing po ako mag-antay at matulog ngayong gabi dito dahil mahigit na pong 1 taon akong naghihintay para dito. Mr. Speaker, Madam Sponsor, 1 taon na pong inaantay ng ating mga kababayan ito. We must stop tolerating DOH on their inaction, Mr. Speaker. I am sure, Mr. Speaker, Madam Sponsor, most of the people in this plenary hall, if not all, ay hindi po kontento at hindi ramdam ang benepisyo at serbisyo na ginagawa po ng DOH. Ngayong gabi, Mr. Speaker, Madam Sponsor, gusto po nating baguhin na ito. Gusto natin ngayong gabi, dito po, sa plenaryong ito, baguhin na natin at tigilan na po natin ang ganitong klaseng serbisyong pangkalusugan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, yan po ang akin pong mga hinihingi sa atin pong DOH at PhilHealth. Mr. Speaker, due to the lateness of the hour, may we appeal that the first request be submitted tomorrow before 5 o'clock in the afternoon. And then for the second request, for the optometric services, 60 days po because dadaan po ito sa board and Mr. Speaker, Madam Editorial po. Sponsor, kung pwede, kung gustong gawin, magagawa po ito. Mr. Speaker, Madam Sponsor, Mr. Speaker, I'm not satisfied with the commitment made Move by to the suspend, Speaker. DOH through the sponsor. Suspend. Suspended. Mr. Speaker. Again, I'd like to thank the Department of Health officials who spent essentially 2 days with us. Thank you so much for addressing many, if not most, of our concerns. And Mr. Speaker, having no more members of the minority... Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Kanya na ba Joint ang motion to nangyayari terminate ngayon the dito sa interpellation atin? of the proposed budget of the Department No. of Health. Is there any Madam- objection? The Mr. chair Speaker, hears have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Motion suspended. Mr. Speaker. Tuloy na. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at huwag mo ding kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. Maraming salamat po.